guys, welcome back sa Peds TV. Pasensya na nga pala kung medyo hindi kami nakakapag-upload ng mga videos lately. Naging busy lang. So, dahil naiinip kami ng pamangkin ko ngayon, may ibabahagi kaming simpleng trick. Gagawa kami ng DIY air pump ulit. Hindi kailangan ng kuryente at hindi kailangan ng battery. Napakasimple lang nito at napakabilis gawin. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Kunin lang muna natin yung mga kailangan Ayan, natin boss. gamitin. Ayan. Lumang hose na lang. Hindi na natin kailangan ng brand new. Yung mga pinaglumaan na lang. Ano pa ba? Alambre. Lumang-luma. Yes. Ano pa ba mga kailangan dito? Alambre, hose, Lice. itong galon, lice. Meron tayo yan. Meron tayo yan siyempre. Saka yung pabigat. Hanap tayo ng pabigat. Yung mabigat tayo. Ito na lang. Yan. Bigat din na to. Mabigat-bigat na to. Ayan guys, ito lang yung mga kailangan natin. Galon ng... Bahala na kayo kung anong size yung gusto nyong gamitin ha. Kasi mas malaki, mas matagal. Pero pang fish pond dito. Hindi siya pwede sa aquarium dahil hindi ito lulubog sa aquarium. Ganito lang yan. Napaka-simple, napaka-basic. Ayan guys, ipupulupot lang natin yung hose dito sa alambre natin. Huwag naman yung mahigpit na malulukot yung hose natin. Siyempre dapat medyo maluwag lang para dadaanan to ng hangin. Tapos susukatin natin dito, dapat halos sakto lang siya dun sa dulo ng galon natin. Ayan. Hanggang dito lang yung alambre. Tapos yung hose natin, huwag isasagad sa dulo kasi dyan natin padadaanin yung hangin. Pero dapat malapit lang din. Ayan, cut lang natin yung alambre natin. Pulipot lang natin ng ganito kasimple. Hindi na kailangan mag-arbo-garbo pa. Importante nandun sa loob. Tapos ito, lalagyan lang din natin ng yung alambre. Dahil ito yung gagawin nating pabigat. Ayan mga kapwa newbie, ganito lang yan kasimple. Lagyan natin ng pagkakawitan. Dito natin kakawit yung kinulang yung alambre natin. Kuha tayo ng isa pa. Pulot-pulot na lang tayo. Tipid-tipid lang. Ito po. Yan, namumulot lang tayo. Hindi natin kailangan magbili-bili. Hanap na lang tayo sa gilid-gilid. Paikot lang natin dito sa labi. Huwag masyadong mahigpit dahil may ikakawit tayo dyan. Lalagyan lang natin siya ng dito natin ikakawit yung ginawa nating hook dun sa bato kanina. Maikli lang kasi kailangan mas lubog na lubog yung gagamitin nating galon.
siya nito. Anyway, bahala na kayo kung hindi nyo naman kailangan gayahin ng todo to, ano. Importante meron siyang kawitan. Kung may iba pa kayong diskarte, pwede nyo rin gawin. Yan. Dito, ikakawit natin to dun sa hook na ginawa natin dito. Yan. Tapos, ito ikakat natin to mamaya dun. Well, actually, tapos na siya. Ayan na siya. Ganun lang kabilis. Tara, buhatin na natin yan. Ito muna. Hindi ko mabubuhat ng sabay. Ayan, ito, ilulubog lang natin doon. Tanggalin natin to para hindi nakakalito, tanggalin natin yung may air pump na di kuryente. Tapos kunin natin yung galon. Ayan. Ang gagawin natin ngayon, ikakawit na natin to dun sa hook kanina kung natatandaan yung hook. Ayan, pag ganyan lang. Yun, lumulutang siya. Ayan na yung sample. Ayan, may ano na tayo, may air pump na tayo. Magagamit natin to kapag brown out. Madalas sa mga nag-aalaga na sa mga pond owner, sa mga may mga goldfish, at saka mga koi, yan. Kapag nag-brown out, malaking tulong ito. Yun, orasan natin kung ilang minuto yung itatagal nito, ano. Pero ito, para hindi tayo nangangalay na hawak-hawakan natin to, ikakat natin to kasi hindi siya pwede na ano, masyadong mababa. Hindi niya kaya yung pressure. Yan. Yan hanggang dito. Wala pa tong controller pero lalagyan natin siya. Pero cut na muna natin. Gaano ba kalalim yung kaya niya? Yun. Kakat natin hanggang dito. Hanapin lang natin kung hanggang saan yung ano niya. Kung hanggang saan yung kaya niyang pabulain. Tapos lalagyan lang natin ito para huwag masyadong sayado sa hangin. Ayan mga kapwa natin newbies dyan, ganyan lang siya kasimple. Tapos kapag napuno na to, re-refill lang tayo ulit. Paano ba mag-refill? Tanggalin lang natin ulit yung tubig na pumasok sa loob. Kung wala kayong ganito kalaking galon, pwede din naman yung mas maliit. Madali lang naman siyang kapag nag-stop na siya, madali lang siyang kargahan ulit dahil iaangat mo lang, tatanggalin lang yung tubig, tas lubog na lang ulit. Okay na yun. Magko-compose na ulit siya ng oxygen. Itong ginawa namin na to is tumagal lang siya ng 11 minutes mahigit. Kasi hindi siya lumubog ng todo dahil mababa lang itong pond. So sa mas malalim, mas okay. So ayun guys, ganun lamang siya kasimple, ganun lamang kabilis, napakadali lang niyang gawin, di ba? So walang kahirap-hirap at mapapakinabangan natin kapag brown out. So ayun, maraming salamat sa lahat at shoutout sa buong Wet Dream Team, kay Rowie, kay Emmanuel, kay Christian, kay Carl sa pamangkin ko, kay Kennedy, kay JB, kay Jeremy, kay Dave. Ayan, shoutout sa inyong lahat and thank you very much. Nanita, brown out o blackout? Brown out. Blackout. Brown out, Brigo.